Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1506, mga paputok na pag-atake. Ang Qi clan ay nasa ilalim ng maraming presyon mula sa lahat ng mga emperador na iyon. Nandito ka na, sabi ni Emperor Yu, tumanggo sa matandang emperador ng Celestial Palace of the Immortals. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat. Noon, sina Emperor Tianlong at Emperor Qi ay nagsanib-sanhi upang salakayin ang aking maliit na mundo. Tatlong malalakas na grupo ang sumalakay sa Tianjing City, kaya kinailangan kong maghiwa-hiwalay ang aking mga tao. Alam na ng lahat ang tungkol dyan. Dapat nating lutusin ang isyong iyon, kaya nagimbita ako ng ilang emperador na pumunta. Inimbitahan ko rin ang matandang immortal na emperador na pumunta para mga siwa. Ngayon, lalaban na ni Tiantay ang Qi clan. Mahinahong sabi ni Emperor Yu. Tumingin siya sa 12 disipulo at sinabi, narito ang aking mga disipulo, at lalaban sila, tanggapin man o hindi ng Qi clan. Kinilig ang lahat. Old Emperor, Great Ape Emperor, ang tensyon sa pagitan ng Qi clan at Tiantay ay walang kinalaman sa Celestial Palace of the Immortals at sa Mountain of Flowers and Fruit, tama ba? Bakit dumating? Sabi ni Emperor Dong, hindi pinansin si Emperor Yu. Hindi pa sila nakipaglaban para o laban sa Tiantay at sa Qi clan, ano ang ginagawa nila doon? Si Emperor Yu ay aking mabuting kaibigan. Masayang sabi ng Great Ape Emperor. Nagulat si Emperor Dong at tumingin sa matandang emperador. Alam ng mga tao na malapit na akong mamatay, at mula nang malaman iyon ng mga tao, ilang beses nang inatake ng Qi clan ang Celestial Palace of the Immortals. Hindi na kailangang pag-usapan iyon, bukod pa, inapi ng Qi clan ang Tiantay, katotohanan iyon. Ang Qi clan ay hindi lamang ang grupo na maaaring umatake sa ibang tao. Kung tungkol sa mga tensyon sa pagitan ng Tiantay at ng Qi clan, hindi ako sasali kung hindi makikialam ang ibang mga emperador. Malinaw na sabi ng matandang emperador. Dahil sa ganoong paraan, wala na akong masasabi pa, sabi ni Emperor Dong. Matalim niyang tiningnan si Lin Fang at ang iba pa. Dahil sa tingin mo ay magagawa mo ang gusto mo sa teritoryo ng Qi clan, halika. So kapag hindi ka sumagot, ibig sabihin ayaw mo tanggapin at gusto mo ng magulong labanan. Mapanuksong tanong ni Emperor Yu. Natatakot ba ang Qi clan sa aking mga disipulo? Walang lamang salita. Isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa panig ng Qi clan. Bata pa sila tulad ng mga cultivator ng Tiantay, ang kanilang Qi ay pambihira, at sila ay mukhang misteryoso. Sila na, isip ni Lin Fang. May 9 na tao, ang mga nakita niya lang sa tea house sa Zuri City. Galing talaga sila sa Holy City. Pinag-uusapan lang namin kung gaano kalakas ang mga cultivator mula sa Tiantay. Nagkataon lang, nakangiting sabi ni Chi Yuchen. Ang mga kabataang lalaki mula sa banal na lungsod ay mukhang nasa sabik, gusto nilang lumaban. Dumating sila sa mundong iyon upang lumaban, at ngayon ay nahaharap sila sa mga henyo. Lahat ng walang kinalaman sa Tiantay o sa Qi clan, tumabi. Sabi ni Mo Chen, na nakatingin sa karamihan. Ano ang ginagawa ng mga taong iyon mula sa banal na lungsod doon? Mahirap makipaglaban ang mga alagad ni Tiantay kung kasali ang mga taong iyon. Natukoy mo na ang mga patakaran, kinakatawan ko ang Qi clan. Kung gustong lumaban ng mga kaibigan ko, kaya nila. Sabi ni Chi Yuchen, alam niyang gustong lumaban ng mga taong iyon. Gusto nilang labanan ang mga taong iyon mula sa Tiantay. Gusto ko talagang makita kung gaano kalakas ang mga cultivator mula sa Tiantay. Sabi ni Kiao Chifang. Nanatiling kalmado si Mo Chen at sinabing, dahil sa ganoong paraan, maglaban tayo. Ang 9 na binata mula sa banal na lungsod ay bumangon sa himpapawid, na handang lumaban. Tumiti si Emperor Dong at sinabing, 9 na tao, makakalaban nila ang 11 disipulo mo. Sabi ni Emperor Dong. Ibinukod na niya si Mo Chen dahil hindi maarok ang lakas ni Mo Chen. Maghintay. Sabi ng isang tao. Tumingon ang mga tao at tumingin kay Lin Fang. Hakbang pasulong si Lin Fang, nakatingin siya kay Zhou Tianrou habang sinasabi niya. Zhou Tianrou, nag-away tayo hindi pa katagal, at ito ay isang draw. Tapos sabi mo madali mo akong mapapatay kung gagamitin mo ang buong lakas mo, tama ba? Tiningnan ni Zhou Tianrou si Lin Fang sa malamig na paraan. Siya ay petrified. Nasabi lang niya iyon dahil inakala ni Kiao Chifang na siya ay isang mahina. Hindi niya akalain na maririnig siya ni Lin Fang. Maraming tao na nasa tea house ang mukhang excited. Napakalinaw ni Zhou Tianrou tungkol sa kung gaano kadali niyang mapatay si Lin Fang. Halika dito at lumaban. Sigaw ni Lin Fang nang bigla niyang ibinagsak ang sarili kay Zhou Tianrou. Lumaban ka, nakaiwas si Zhou Tianrou at wala siyang dahilan. Brother Zhou, ang sabi niya ay mayabang ka, kaya pumunta ka na lang at patayin mo siya. Sabi ni Kiao Chifang nang makita niyang nag-aalangan si Zhou Tianrou. Inilabas ni Zhou Tianrou ang gintong banal na Qi at ito ay nabuo sa isang nakasisilaw na baluti. Tumiti ng malademonyo si Lin Fang. Nasilaw si Zhou Tianrou sa sandaling iyon, ngunit natalo na siya laban kay Lin Fang, hindi man lang mabali ng kanyang pinakamalakas na atake ang espada ni Lin Fang. Paano siya mananalo ngayon? Ang mga enerhiya ay gamulong sa mga alon sa kalangitan bago naging isang espada. Hindi ito nakakasilaw, medyo malinaw. Dong. Tumalon si Lin Fang pasulong. Kinilig ang karamihan. Kahit na ang mga tao sa di kalayuan ay nararamdaman kung gaano kalubha ang espadang iyon na parang kamatayan.
Biglang naging anino si Lin Fang at lumipad pasulong. Gotcha. Kumaluskos ang lupa. Ang espada ni Lin Fang, na tila isang madilim na bundok, ay bumaba mula sa langit. Napakabilis, lumitaw ang mga ilaw at nagbanggaan ang kanilang mga atake. Pagkatapos, ang mga gintong ilaw ay kumupas. Mga bitak. Ang mga tao ay namangha dahil ang pag-atake ni Lin Fang ay lumikha ng mga bitak sa kalangitan. Art. Galit na sumigaw si Zhou Tianruo, ngunit itinulak siya sa lupa na may ilang mga dumadagandong na tunog. Siya ay nakaupo roon, sa kanyang mga tuhod, siya ay dumudugo, ang kanyang gininto ang katawan ay nabasag, at si Lin Fang ay nakatayo lamang sa hangin, nakatingin sa kanya sa paraang hinamak. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1507, hindi makayanan ng isang pag-atake. Gumapang si Zhou Tianruo sa lupa, ang kanyang katawan ay basang-basa sa sarili niyang dugo. Si Zhou Tianruo at Lin Fang ay nagkaroon ng draw sa Celestial Walls Manor. Tanong ng ilang tao. Lahat ay may pagdududa ngayon dahil alam nila kung gaano kalakas si Lin Fang. Naisip nila na higit sa lahat, ito ay maaaring gumuhit, ngunit tila, minamaliit nila si Lin Fang, habang si Zhou Tianruo ay gumagapang sa harap ng kanilang mga mata. Ang ilang mga tao ay tumingin amused. Iyon ba ang ibig niyang sabihin sa pagpatay kay Lin Fang sa isang suntok? Si Zhou Tianruo ay katawa-tawa. Ginamit ba niya ang buong lakas niya? Hindi siguro. Patuloy na nagiging mas malakas at mas agresibo si Lin Fang. Naisip ng karamihan. Akala ko ba madali mo akong mapapatay? Tinutuya ni Lin Fang si Zhou Tianruo sa mapanghamak na paraan. Napahiya si Zhou Tianruo. Ang gintong banal na chi ay nagsimulang gamulong muli sa mga alon. Kabom! Sa isang iglap, isang nakakatakot na lakas ang bumaba mula sa langit. Gumapang ang lupa at ang kalahati ng katawan ni Zhou Tianruo ay hinukay sa lupa. Kasabay nito, tumakbo si Lin Fang patungo sa kanya gamit ang parehong atake ng espada na ginamit niya lang. Inapi siya ng lakas ni Lin Fang. Nabuo ang mga crater at yumanig ang lupa. Lalong damyugo si Zhou Tianruo. Boom! Sinuntok ni Zhou Tianruo ang lupa gamit ang kanyang gintong kamao at hinukay ito. Malamig na ngumiti si Lin Fang. Bumaba siya mula sa langit, isang napakalaking kamay ang bumagsak kay Zhou Tianruo. Gumagamit si Lin Fang ng Earth Abstruse Energy. EMF. Tumiti si Lin Fang sa malamig na paraan at tumakbo pasulong. Parang libu-libong kilo ang bigat ng kanyang mga paa sa lupa. Malaki ang pagbabago ng tanawin sa paligid niya habang patuloy na umuuga ang lupa. Habang palalim ng palalim ang pagbagsak niya sa lupa, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ipinagpatuloy niya ang pagpapakawalan ng gintong banal na chi, gamit ang lahat ng lakas na kaya niya. Ang espada ni Lin Fang ay bumagsak sa kanyang katawan at itinulak siya palayo ng 1,000 metro. Ang kanyang gintong baluti ay ganap na nasira, at mas maraming dugo ang tumalsik. Ang mga panloob na organo ni Zhou Tianruo ay nasugatan, at siya ay nanginginig ng husto. Hindi masama, isip ni Lin Fang. Ang isang ordinaryong cultivator ng ika-9 na layer ng Zun Chi ay namatay na, ngunit ang gininto ang baluti ni Zhou Tianruo ay malakas. Alam ni Lin Fang na kung makakita siya ng cosmic energy at isang imperial weapon, nangangahulugan ito na malapit nang mamatay si Zhou Tianruo. Namangha ang mga tao. Tumalon si Lin Fang pasulong at lumapag sa harap ni Zhou Tianruo. Si Zhou Tianruo ay sumigaw sa malamig na paraan. Kung hindi mo ako papatayin, papatayin kita. Muling itinapon ni Zhou Tianruo ang sarili kay Lin Fang. Boom! Tinamaan ni Lin Fang si Zhou Tianruo gamit ang kanyang espada at ginawa siyang lumipad muli. Bumagsak si Zhou Tianruo mula sa langit at tumama sa lupa ng isa pang kalabog. Mamatay. Sigaw ni Zhou Tianruo. Siya ay nababaliw habang ang kanyang gintong chi ay patuloy na gumugulong sa mga alon at pinalibutan ang kanyang katawan. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Sabi ni Lin Fang nang makita niya ang mabangis na ekspresyon ng mukha ni Zhou Tianruo. Tumalikod siya at naglakad patungo sa grupo mula sa Tiantay. Tuluyan niyang hindi pinansin si Zhou Tianruo. Alam ni Lin Fang na gusto ni Zhou Tianruo na patayin siya ni Lin Fang. Si Zhou Tianruo ay may mahalagang kayamanan na may cosmic energies, kaya kung si Lin Fang ay magagalit sa kanya, ang kanyang sandata ay maglalabas ng enerhiya. Hindi siya bibigyan ni Lin Fang ng ganoong pagkakataon. Mababa ang antas ng cultivation ni Lin Fang, ngunit dahil naiintindihan niya ang mga abstruse energies at puwersa, ang kanyang lakas ay hindi kapani-paniwala. Sa lalawigan ng Bahwang, sa isang maliit na mundo, nakakagulat, mayroong isang henyo na tulad niya. Naisip ng mga binata na nagulat. Kung lumaki sana siya sa sariling bayan, mas malakas pa sana siya. Sino ang nagturo sa kanya kung paano paghaluin ang mga abstruse energies? Kung natutunan niya ang mga bagay na iyon sa kanyang sarili, kung gayon siya ay isang tunay na henyo. Bumalik si Lin Fang sa kanyang mga kaibigan at sinulyapan ang mga kabataang lalaki mula sa banal na lungsod, partikular na si Kiao Chifang at sinabing, kanina pa lang, narinig kong sinabi mo na madali mong mapatay si Kung Ming at ako iyon. Muling nagulat ang mga binata mula sa banal na lungsod. Matapos ipahiya si Zhou Tianruo, nakakagulat na hinamon ni Lin Fang si Kiao Chifang. Sinabi ni Kiao Chifang na sa katunayan, maraming tao ang nakarinig sa kanya. Walang sinabi ang mga tao ni Tiantay. Ang mga disipulo ng Tiantay ay lahat ng napakalakas na cultivator. Gayunpaman, marami pa rin sa kanila ang may mababang antas ng paglilinang, at kailangan nilang lumaban para lumakas.
Si Lin Fang ay isa sa kanila. Umasa siya sa sarili niyang lakas para lumakas. Tungkol kay Lin Fang, ayaw niyang ipahiya ang kanyang kalaban, gusto lang niyang makipaglaban sa ilang malalakas na cultivator para maging mas malakas. Matagal na siyang nagkaroon ng lakas ng ika-6 na layer ng Zunqi sa kanyang opinyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1508, kahanga-hangang salpukan. Tumingin si Qiao Qifeng kay Lin Fang at naglakad patungo sa kanya. Wala siyang dahilan para hindi lumaban kay Lin Fang. Sa sandaling iyon, hindi na mukhang mayabang si Qiao Qifeng. Tumingin si Lin Fang kay Qiao Qifeng, nanatili siyang kalmado at relaxed. Walang makakaimpluwensya sa kanyang emosyon. Mukha siyang hindi maarok at misteryoso. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at pinakipot ang mga demonyo at walang kamatayang enerhiya. Naghahanda siya para sa isang mahirap na laban. Nang maramdaman ni Qiao Qifeng ang mga energies ni Lin Fang, nag-condense din siya ng enerhiya sa kanyang mga kamao. Ang kanyang kamao ay naging mas malaki pa kaysa sa kanyang sariling katawan. Ang kanyang enerhiya ay nakakapaso sa init at yelo sa parehong oras. Mukhang nakakatakot ang kamao na iyon. Naisip ng karamihan. Ang mga kamao ni Lin Fang at Qiao Qifeng ay parehong puno ng nakakatakot na enerhiya. Mamatay. Si Lin Fang ay sumulong at itinaas ang kanyang kanang kamao na nagbuga ng malalakas na tunog ng pagsipol at dim na ilaw. May mga bakas ng itim na enerhiya na naiwan sa kanyang kamao habang siya ay nauna. Qiao Qifeng ng enerhiya sa kanyang kamao at umatake din. Nagsalpukan ang kanilang mga kamao, at ang mga puting nakasisilaw na ilaw ang nagpapaliwanag sa kalangitan. Gayunpaman, ang malamig na kamao ay patuloy na gumagalaw patungo kay Lin Fang. Isang mabangis na ice dragon ang tila namumuo. Pinagsama-sama ni Lin Fang ang mga enerhiya sa kanyang kaliwang kamao, at ginamit niya muli ang kanyang deadly demon punch. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamao, habang si Qiao Qifeng ay patuloy na tumatakbo patungo sa kanya. Ang kanyang kamao ay parang isang ice dragon na gustong lamunin ang lahat. Alam ni Lin Fang na kung umabot sa kanya ang kamao na iyon, mamamatay siya. Biz. Naglabas si Lin Fang ng hangin at walang laman na enerhiya sa kalawakan habang siya ay bumaba mula sa langit. Kasabay nito, naglabas siya ng sword energy. Lumitaw ang mga dumadagandong na ilaw sa mga kamay ni Lin Fang pati na rin ang apoy ng demonyo. Pagkatapos, inilabas niya ang mapanglo at mapangwasak na chi pati na rin ang walang kamatayang enerhiya. Ang espadang iyon ay nakakatakot sa demonyo. Tumunog ang mga pagsabog, at pagkatapos ay napuno ng karagatan ng apoy ang kalangitan. Makajos na dual fist attack. Si Qiao Qifeng ay mukhang seryoso habang ang isang espiritu ay namuo sa kanyang likuran. Mamatay. Si Qiao Qifeng ay umaawit ng isang mantra habang mas maraming espiritual na kamao ang lumitaw. Napakalakas ng fist attack na iyon, para bang 1,000,000 kamao ang sabay na umaatake. Naisip ng karamihan. Si Lin Fang ay napapalibutan ng mga kamaong iyon. May impresyon siya na mamamatay na siya. Boom boom. Naglabas siya ng mga demonyong energies at may lumabas na demon silhouette sa likod niya. Bihira niyang gamitin ang kanyang mga kasanayan sa demonyo at mga diskarte sa mga araw na iyon dahil ang kanyang mga abstruse energies ay nagpapahintulot sa kanya na maging mas flexible dahil sa kanyang antas ng paglilinang. Nanatiling kalmado si Lin Fang kahit na nahaharap siya sa mga nakakatakot na enerhiya. Alam niyang kung magpanik siya, kalunos-lunos ang kahihinatnan nito. Ang kanyang mga mata ay naging itim, at lahat ay naging kadiliman sa kanyang utak. Ang mga demonyong ilaw ay bumakas sa kalangitan habang si Lin Fang ay tumakbo pasulong. Kung gumawa man siya ng kahit kititing na pagkakamali, mapupuno siya ng nakanganga na mga sugat. Si Lin Fang ay naging isang matalim na espada at pinalapot din niya ang earthen energies sa kanyang katawan. Sinubukan niyang i-condense ang maraming lakas hanggat kaya niya sa sandaling iyon. Slash, slash. Winasak ni Lin Fang ang ilan sa mga kamao, ngunit hindi siya tumigil. Ang langit ay nanginginig habang si Lin Fang ay patuloy na gumagalaw patungo sa Qiao Qifeng nang walang pag-aalinlangan, na binali ng sunod-sunod na kamao. Natigilan si Qiao Qifeng, si Lin Fang ay parang baliw habang lumilipad pasulong. Biz. Biglang huminto si Lin Fang habang bumababa ang kanyang espada mula sa langit patungo sa mga kamaong iyon. Mayroon silang katulad na lakas. Naisip ng ilang tao. Biglang nawala si Lin Fang at muling lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Qiao Qifeng. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Ang mga soundwave na nilikha ng kanyang boses ay gamulong sa mga alon. Pagkatapos, itinaas ni Qiao Qifeng ang kanyang ulo at tumingin sa itim na mga mata ni Lin Fang. Naramdaman niya ang napakabilis na enerhiyang pumapalibot sa kanyang katawan. Matatalo ka, galit na sigaw ni Lin Fang. Ang kanyang boses ay umalangaw sa utak ni Qiao Qifeng at naging mga enerhiyang nagmumura ng demonyo. Akala ni Qiao Qifeng ay sisabog na ang kanyang utak. Hindi niya alam kung gaano talaga kalakas si Lin Fang at hindi niya alam na si Lin Fang ay isang demonic cultivator. Lin Fang ang kanyang buong lakas habang siya ay nagpakita sa kalangitan sa itaas ng Qiao Qifeng at ang kanyang espada ay bumaba patungo sa ulo ni Qiao Qifeng. Tumibok ang puso ng mga kabataan mula sa banal na lungsod. Kung sapat ang lakas ni Lin Fang para patayin si Qiao Qifeng, maaari rin niyang patayin ang mga ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1509, ang sitwasyon ng Qi Clan. Qiao Qifeng ay umikot sa paligid niya bago naging isang nakakasilaw at nag-iisang kamao.
Slash. Ang braso ni Lin Feng ay naging isang espada at nagsagawa siya ng isang paghampas ng kutsilyo patungo kay Qiao Qifeng. Asar. Tumalon pasulong si Qiao Qifeng at muling nagpakawala ng napakaraming kamao. Ngunit habang siya ay pinalamutian ng mga ito, dumating ang espadang iyon at ikinalat ang lahat ng kanyang lakas. Pagkatapos, nagsimulang tumakas si Qiao Qifeng. Nakakatakot ang espadang iyon. Matapos makita ni Lin Feng na sinusubukang tumakas ni Qiao Qifeng, naglabas siya ng mas maraming demonyong enerhiya. Kinamayan niya ang kanyang kamay at muling gumalaw ang sword energies patungo kay Qiao Qifeng. Si Qiao Qifeng ay hindi makapag-condense ng enerhiya ng mabilis. Nagpakawala siya ng isa pang kamao, ngunit pumutok ito, at tumalsik ang kanyang dugo. Ang mga ilaw ng espada ay tumagos sa kanyang katawan, at siya ay itinulak palayo. Muntik na siyang mamatay. Qiao Qifeng ay basang-basa sa sarili niyang dugo at malamig na pawis. Nang makita niyang nasugatan siya, namutla ang kanyang mukha. Panay ang titig niya kay Lin Feng sa di kalayuan. Anong uri ng enerhiya ang ginamit ni Lin Feng? Nakakatakot ang bawat pag-atake niya. Ang talento ng isang tao ay may mga limitasyon, kung ang isang matanda ay nakakilala at nakakontrol ng napakaraming uri ng enerhiya, spell, teknik at kasanayan, hindi ito nakakagulat, ngunit napakabata pa ni Lin Feng. Ang kanyang espada, demonyo, pagmumura, at iba pa na mga enerhiya ay nakakatakot lahat. Hindi hinabol ni Lin Feng si Qiao Qifeng. Ang mga taong iyon ay tila may pambihirang katayuan sa lipunan, kaya tiyak na mayroon silang makapangyarihang mga bagay na maaaring magprotekta sa kanilang buhay. Si Zhou Tianruo ay isang halimbawa sa kanyang nakatagong baluti. Si Qiao Qifeng ay mas malakas kaysa kay Zhou Tianruo kaya tiyak na mayroon siyang isang bagay na makapangyarihan. Kumislap ang kanyang siluet at bumalik siya sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ngayon, ang mga tao mula sa Chiklan at Tiantai ay gustong lumaban. Kung gusto mong lumaban tayo, pwede tayong magkasundo sa date at magkikita pa tayo. Magiging masaya din kami ng mga kapwa ko disipulo." Natalo na ni Lin Feng ang dalawang tao, ngunit ang ilan sa iba ay malamang na mas malakas kaysa kay Qiao Qifeng, tulad ni Guli. Ang kanyang lakas ay hindi maarap. Kung nagpa siya si Tiantai na magkaroon ng grupong labanan ng mga kabataang iyon mula sa banal na lungsod, marahil sila ang mananalo, ngunit tiyak na matatalo sila ng ilang tao. Ayaw ni Lin Feng na mawalan ng sinuman. "Sige, gagawin namin," sabi ni Zia Tianfan na tumatango. Siya ay nasa sabik at talagang gustong lumaban kay Lin Feng, ngunit iginagalang niya ang kanyang pinili. Masaya siyang panoorin ang mga labanan sa pagitan ng Chiklan at Tiantai din. "Alis na ako." Umalis ang dalawang binata mula sa banal na lungsod. Hindi nila natalo si Lin Feng, kaya hindi na nila kailangang ipagpatuloy ang pagkawala ng mukha sa pamamagitan ng pananatili doon. "Ayoko pa ring lumaban," sabi ng mabait na binata habang nakangiti. Tumingin si Guli kay Lin Feng, tila natutuwa. Sa seremonya ng kasal ni Qian, tiningnan niya si Lin Feng sa paraang nakakainsulto kahit na natalo niya ang isang cultivator ng ika-9 na layer ng Zunqi. Akala niya noon ay madali niyang matatalo si Lin Feng, ngunit ngayon ay nakita na niya ang tunay na lakas ni Lin Feng at nagulat siya. Napakabilis, bumangon si Lin Feng sa hangin at tumingin kay Chi Yuchen. Dinala niya ang mga taong iyon sa Chiklan, ngunit sa sandaling iyon, ang mga taong iyon ay hindi nagbibigay ng anumang mukha sa kanya habang sila ay tumakas. Hindi komportable si Chi Yuchen. Hindi niya gustong labanan ang lahat ng mga taong iyon ng mag-isa. Kahit natiwala siya sa kanyang lakas, hindi niya kayang talunin ang napakaraming malalakas na cultivator. Tumingin si Lin Feng kay Chi Yuchen at humakbang pasulong. Ang kanyang pangalan ay Chi at nagdala siya ng mga tao sa Chiklan. Ang Chiklan ay mas malaki kaysa sa naisip noon ni Lin Feng. "Kalimutan mo na," naisip ni Chi Yuchen bago siya tumabi. Ayaw niyang kali. Si Emperor Dong at Emperor Qi ay kayang lutusin ang sitwasyon mismo. Walang pakialam nang umiti si Lin Feng. Pagkatapos ay tumingin siya kay Qi Chenxing sa mapanuksong paraan. Ngayong umalis na ang mga taong iyon mula sa banal na lungsod, sino ang makakalaban? Parehong mukhang balisa sina Emperor Qi at Qi Chenxing. Qi Chenxing, tapos na ba ang Chiklan sa pagpili ng kanilang mga manlalaban? Kung walang ibang gustong lumaban, iko-consider ko na ayaw mong lumaban tapos aatakehin ni Tiantai ang lahat. Walang pakialam na sabi ni Mo Chen. "Emperor Yu, dinala mo rito ang mga tao mula sa Tiantai, gusto mo bang ipakita sa lahat kung gaano ka kasenggit?" Sabi ni Emperor Dan. Sumulyap si Emperor Yu sa kanya at sinabing, "Si Emperor Qi, Emperor Tianlong at Emperor Si Kung ay sabay-sabay na sumalakay sa aking maliit na mundo nang walang anumang babala, hindi mo ba naisip na ikaw ay katawa-tawa?" Napaawang ang bibig ni Emperor Dan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nandoon ang lahat ng emperador, namutla pa nga ang kanyang mukha. Kung lahat sila ay mas malakas, maaari nilang harapin ito ng iba. Bukod dito, Emperor Dan, sinusubukan mo bang ipahiya ang Chiklan? Mayroon lamang tayong 12 disipulo. Sabi ni Emperor Yu na nakangiti ng manipis. Hindi nakaimik si Emperor Dan. Maaaring talunin ng 12 disipulo ni Tiantai ang lahat ng mga disipulo ng Chiklan. Mo Chen, bigyan mo sila ng oras. Kung wala silang pipiliin na manlalaban, pupunta tayo at aatakehin ang mga namumukuntinji at magiting na mandirigma ng Chiklan.
Tandaan ang mga patakaran, hindi mo maaaring patayin ang mga taong may lakas na mas mababa kaysa sa layer ng Tianqi. Walang pakialam na sabi ni Emperor Yu. Gulat na gulat ang karamihan. Kung ang lahat ng mga cultivator na may lakas na higit sa Tianqi layer ay namatay, kung gayon ang Qi clan ay walang matitira. Matandang emperador, sigurado ka bang gusto mong makisali? Tanong ni Emperor Dong sa matandang emperador ng Celestial Palace of the Immortals. Kung hindi lalahok ang matandang emperador ng Celestial Palace of the Immortals, marami itong mababago. Kung masangkot ang mga emperador, lalaban din ako. Ulit ng matandang emperador, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1510, Karahasan. Ang teritoryo ng Qi clan ay biglang sinalakay ng nakakatakot na katahimikan. Si Emperor Dong, Emperor Qi at ang iba pa ay tumingin lahat kay Emperor Yu. Sa di kalayuan, nararamdaman ng karamihan ang pressure. Alam nilang nakakatakot ang katahimikang iyon. Mabilis lumipas ang oras. Itinaas ni Mo Chen ang kanyang kamay at ngumiti ng walang pakialam. Oras na. Mukhang wala pang desisyon ang Qi clan kaya lalabanan natin ang lahat ng nasa Qi clan. Pumunta ka, sabi ni Mo Chen kay Lin Fang at sa iba pa. Sa isang iglap, lahat sila ay nagsimulang tumakbo sa bawat direksyon. Ang mga miyembro ng Qi clan ay hindi uupo at hihintayin ang kamatayan, syempre. Nagsimulang mag-away ang lahat. Isang napakalaking scroll ng larawan ang lumitaw at binura ang kalangitan. Lumitaw ang isang liwanag na nakapalibot kay Lin Fang at sa iba pang mga disipulo mula sa Tiantai. Sinundan sila ni Mo Chen at sinabi, 3 tao bawat grupo. Kung nakikita mong nasa panganib ang isang tao, tulungan mo sila. Maghiwa-hiwalay na kayo. Naghiwa-hiwalay ang lahat. Sina Lin Fang at Rou Exi ay nanatiling magkasama. Kung wala si Mo Chen, mayroon lamang 11 disipulo sa Tiantai kaya kailangang mayroong grupo ng 2. Mahusay na team sina Lin Fang at Rou Exi, kaya hindi nila inisip na maging ang tanging grupo ng 2. Laming-galing si Lin Fang sa paligid at partikular na tumingin sa isang binata. Pupunta ako at papatayin ko siya. Sabi ni Lin Fang. Ang binatang iyon ay si Qi Zhang, isang taong umaangat. Nakita siya ni Lin Fang noong isang taon sa isang bar. Hindi pa handa si Qi Zhang para direktang piliin siya ni Lin Fang. Nagsimula siyang tumakbo palayo. Sumpa. Napapaligiran ng death energy si Qi Zhang, na naging dahilan upang maging kulay abo ang kanyang katawan. Napakabilis niya, tumawid siya ng libu-libong metro sa isang iglap, ngunit mas mabilis si Lin Fang. Qi Zhang. Sigaw ni Qi Chenxing sa sandaling iyon. Si Qi Chenxing ay naglabas ng walang laman na enerhiya sa espasyo, ngunit si Mo Chen ay lumingon at tumingin sa kanya sa malamig na paraan. Hindi. Isang nakakakilabot na sigaw ang tumusok sa tainga ni Qi Chenxing. Hindi na niya makita si Qi Zhang. Si Qi Zhang ay naging abo. Kinukuha ni Lin Fang ang mga kayamanan ni Qi Zhang sa sandaling iyon. Naramdaman ni Lin Fang na nakatingin sa kanya si Qi Chenxing, kaya naglabas siya ng sword energies at nakapatay ng iba. Patayin siya. Malakas na sigaw ni Qi Chenxing, para marinig siya ng lahat sa teritoryo ng Qi clan. Sa isang iglap, nasilaw ang walang laman na scroll na larawan sa kalawakan, at isang liwanag ang bumaba mula sa langit. Katulad noong nakaraan, si Lin Fang ay natigil sa loob. Huwag mag-aksaya ng oras. Kahit na ang pag-scroll ng iyong larawan ay maaaring humadlang sa akin, walang sino man ang maaaring pumatay sa akin sa Qi clan. Sumigaw si Lin Fang sa nakakainis na paraan. Ang mga disipulo ni Tiantai ay nagsimula na sa pagkatay ng napakaraming tao. Galit na galit si Emperor Qi at ang iba pa pagkatapos nilang makita iyon. Biz. Nakakulong si Lin Fang sa liwanag ng biglang, may ilang Qi na bumangon at pinalibutan siya. Ang ilang mga tao ay tila gustong patayin si Lin Fang. Napakasama ng pag-atake, tila ang Qi clan ay wala ng matitibay na cultivator. Sabi ni Lin Fang. Inilabas niya ang kanyang napakalaking palakol at nilaslas ito. Slash. Isang silweta ang nahati sa dalawa at bumulwak ang dugo. Gayunpaman, mas maraming sword light ang lumipat patungo kay Lin Fang. Boom boom. Muling ginamit ni Lin Fang ang kanyang palakol, at bumangon siya sa hangin habang nakatingin sa mga ilaw ng espada. Hinubad ni Lin Fang ang kanyang Tianji sword, kasabay nito, ang isang demonyo ay sumigaw ng galit na galit habang ang isang demonyong anino ay lumitaw sa likod ni Lin Fang. Ginamit din ni Lin Fang ang kanyang Deadly Demon Punch, nag-condensize ng enerhiya sa kanyang magkabilang kamao. Mamatay. 2 tao ang agad na namatay, ngunit marami pa ring mga cultivator ang tumatakbo patungo sa kanya. Nakipagkamay si Lin Fang at bumagsak sa kanila ang isang bundok. Naglabas din siya ng Demon, Sword at Death Energies. Boom boom. Kasabay nito, ang nakakatakot na walang laman na enerhiya sa kalawakan ay binomba din ni Tianqi, Rou Exi at ng iba pa. Kalaunan ay nasugatan si Lin Fang, ngunit maraming bangkay sa ibaba niya. Hinawakan niya ang kanyang mga sugat at nagpakawala ng lakas ng buhay para gumaling ang kanyang sarili. Nasira na ni Tianqi, Rou Exi at ng iba pa ang bakanteng espasyo at pinatay ang mga natitirang cultivator mula sa Qi clan. Biz. Tumalon si Lin Fang pasulong at, sa isang iglap, may ibang namatay. Kasabay nito, ang kanyang Tianji sword ay gumapang sa kalangitan at lumipat patungo sa kailaliman ng teritoryo ng Qi clan, na patuloy na pumapatay ng mga tao. Si Emperor Qi at Qi Chenxing ay mukhang balisa. Kahit na ang kanilang pinakamahuhusay na cultivator ay namatay pagkatapos na harapin ang mga alagad ni Tiantai.
Lumipas ang maikling panahon, at mas marami pa ang mga bangkay sa lahat ng dako. Ito ay isang bloodbath. Ama. Sigaw ni Emperor Qi. Si Emperor Dong ay mukhang kalmado at mapayapa. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Nagpalinga-linga si Emperor Dong, naghahanap siya ng ibang tao. Dapat nandoon din ang Watchers, di ba? Dinala ni Tian Tai ang mga Watchers sa Tianlong Divine Castle noon. Emperor Yu, ayaw mong makipaglokohan sa akin. Biglang sabi ni Emperor Dong. Mukhang galit na galit siya this time. Si Emperor Dong ay nakikipag-usap kay Emperor Yu gamit ang telepathy, ngunit nakasimangot lang si Emperor Yu.